tayo sa work guys. Siyempre kapag merong night skincare routine, meron tayong morning skincare routine. So, papasok tayo sa work guys. It's 4:45. So, after ko mag-shower, maglagay tayo ng rice toner. Si Remy nandito. Palagi siya nakasunod sa akin guys. So, after ng toner, hintayin lang natin siyang matuyo. Lagay tayo ng vitamin C serum. Saya style din to, Innisfree. So, hindi ko siya yung drops niya, hindi ko nilalapat sa mukha. Ano ba ang benefits ng vitamin C? Para maging bright and even yung ating skin. And, mabawasan yung mga fine lines dyan after applying retinol sa gabi. So, after nyan, lagay pa rin tayo ng moisturizer. Para everyday maglagay ng moisturizer. Para ma-reduce yung dryness or oiliness ng ating mukha. Wala akong pinapahit na ibang cream. Yan lang. I mean, mga foundation. Wala. So, yan. After ng moisturizer, hintay lang natin matuyo ng konti habang naghihintay tayong matuyo yung mukha. Kulutin natin yung ating pilik mata. Kasi nga, wala tayong pilik mata. So, kulutin natin yung ating pilik mata kasi para maging babae naman tayo. So, after ng kulot, apply tayo ng mascara. Kasi guys, wala talaga akong pilik mata. And then, yung ating kilay. Hindi ako minsan pag may time ako, nag-eyebrows ako. Pero wala akong time. Lagyan ko lang siya ng ito. Para siyang ano bang tawag dito? Transparent na brow gel. Yan, ganyan lang siya. And then lastly, tuyo na yung mukha natin guys. Maglagay tayo ng sunscreen. Hiyang ako dito and gustong gusto ko to. Hyaluronic acid watery. Meron siyang SP 50 plus. So yan. Ang ating huling apply. So ano bang benefits nito? Para ma-block yung ultraviolet. And maiwasan yung skin damage. Good morning guys. Pasok tayo sa work. Today is Thursday. Nag-snow guys. I think maghapong mag-i-snow. So yan guys, pangit ang snow ngayon. Umatak siya ng flurries, pero tunaw siya agad. Parang wet snow siya. Mabigat yung pagka-snow niya. Pero okay lang kasi hindi naman siya madulas. And meron na tayong 7 minutes bago makarating sa work. Hindi siya masyadong madulas. Nakita ko sa weather forecast may snow warning alert. Sana hindi siya grabe. Kunin ko na yung order ko guys. Dito tayo sa kitchen. Pabili! Hindi ko si ate. Kasi dito ako ng order. Dito in-order ko buttered dark fruit cake. So yan guys. Kahit pa uwi na. Galing tayo sa trabaho guys. So bali nag-Glenmore ako kasi trabaho sa Deerfoot. And dito ako mag-grocery sa may Southeast. Kasi hindi crowded dito. Hindi traffic pa uwi.
Tuesday guys, ano siya, may snow. Nag-i-snow pa rin siya, parang wet snow kasi natutunaw siya. Kaya maghapon na siyang nag-i-snow. So yan guys, kung nagpapala kayo guys mag-study dito, student permit, alam nyo guys, meron akong nabasang article kanina habang nag-break ako. Tataasan na yung cost of living ng financial requirements ng single study permit. Gagawin na nilang 20,000 Canadian kasi daw inihahanda nila sa mga student na maging prepare dito sa pagdating dito living in Canada, kasi ang cost of living talaga dito guys is sobra-sobra na, sobrang mahal na guys. And yun ang sabi, kaya yun, prepare na ninyo yung mga pera nyo kung nagbabala kayong pumunta dito. Yun ang figure na gusto ng IRCC. Laking pera nun, no? Biruin nyo. Tapos bukod pa dun yung allowance nyo, yung ticket nyo, yun. So dapat lang, para hindi nagsasuffer yung mga talagang pumunta dito na gusto talagang mag-aral. Meron pa akong isang babalita sa inyo guys. Dito is yung mga nasa Canada na. Be prepared guys. Next year magtataas na ang mga bilihin. Kanina may sinasabi ako kaso nalimutan ko, kaya tinigil ko yung video. Ito, naalala ko na. Kasi kanina may sinasabi ako, nalimutan ko. Yun, tungkol yun sa groceries. Kasi kanina habang nag-break ako guys, meron akong nakita sa news na next year tataas ang bilihin. Pangunahin na doon yung meat, vegetables at saka bakery. So yun, ang itataas daw is 5 to 7%. So yun lang, nakakalungkot lang kasi yung alam naman natin yung Canada is best country in the world, one of the best country in the world. Ngayon ewan ko na ewan ko na kasi cost of living here is very expensive na. Groceries, yung tinitirahan mo, either mortgage or rental, di ba? Iba na ngayon ang Canada, as in. And sinasabi nila na kapag mayroong family of 4, maaring gumastos ka sa grocery lang guys, aabot ka ng 16,000 Canadian dollars per year. So yun ang kanilang computation. So yan guys yung ginawa kong listahan nung kailan ba yun? Nung Tuesday, kasi inisip ko na yung aking bibilhin at yung menong gululutuin ko. So yun, nakakalungkot lang kasi sinasabi ng ibang tao na yung mga generation ngayon, lalo na yung mga age na young adult, ang mga kinakain is mga hindi healthy, puro junk food na syempre kung ano yung cheaper yun ang afford nila. So yun, lalo na yun, vegetable, meat, o diba? Kaya yung mga vegan dyan, sa kanila patok yun kasi hindi man talaga sila kumakain ng meat. Meron silang alternative na protein na kinakain. Yun nga lang, sa vegetable yun, mahal pa rin siya. Basta hindi na healthy yung mga kinakain, unlike before. So yan guys, tayo mag-grocery na at baka tayo abuti na ng siyam-siyam na naman. Pero at least nakaiwas ako sa traffic. Hindi tayo ng orange guys. Product of USA. Make sure wala siyang pasa o labog. Hindi tayo ng apple. Ito mura-mura. Ambrosia. 197.
bok choy, 348. Ay, dito sa gitna. Kalimutan kong kumuha ng cucumber. So yun guys, kaya gusto kong mag-grocery dito. Walang katao-tao masyado. And Thursday. Diba, hindi siya busy. Walang masyadong tao. Ang lilit ng kamatis. 247. Oh no. So yan guys, past 5 o'clock pa lang. Madilim na. Okay lang, basta hindi nag-snow. So yan guys, inabot na tayo ng dilim. Past 5 o'clock pa lang. Ang dilim-dilim na. So last stop guys, punta tayo ng Seafood City. Kasi ayoko nang mag-grocery within 2 weeks. Kasi nakakapagod. Para hindi na rin tayo lalabas ng weekend. And pahinga tayo. Chill. So yan guys, let's go. Madilim na. Seafood na tayo guys. Aamoy ko na yung mga grill nila. Ito yung kaliwanag. Today is Friday and nag-snow. Super calm yung pagpatak niya and flourish siya. I think mag-snow lang naman hanggang 10 o'clock. Tapos wala na ulit. Tahimik yung paligid natin. Kasi today's Friday. Work. Malambot siya. Malambot guys ang snow. So yan guys ang highway. Wala masyadong sasakyan. Dito is Friday. So malamang yung mga tao dito is nag-call in. Napansin nyo guys yung road natin walang linya. So stay lang tayo sa middle. Nag-appear sa dashboard ko yung indicator na madulas yung road. So yun, nakakatakot yung truck biglang titigil. Yan yung mag-brake yung nasa unahan mo. Sobrang delikado. So 80 lang guys yung takbo natin kasi hindi tayo makakatakbo ng 100 to 110 kasi sobrang dulas. So ayan guys, nandito na ako sa work. Nakapark na ako.
Magpapalit tayo ng sapatos. So yan. Yan ang experience nyo kapag snow. Ang saya-saya. Lalo yung mga first timer. Yes, it's fun. Lalo na yung mga first taste of snow. Yan. Picture dito, picture doon. Ganyan ako nung una, guys. Kaya mag-i-snow. Siguro first winter, ninamnam ko talaga siya. And nung nagda-drive na ako, wala na, kinaiinisan ko na siya. Lalo kapag gigising ka sa umaga, maglilinis. Like, temperature is below 20 or more. Yon, struggle. Lalo kapag may winter storm. Yan. So, oh my God, it's so dangerous. Ang bibilis nilang magpaandar dito. Nakakatakot din magpark dito kasi pag yung sasakyan dumulas, bangga ang ating sasakyan. So, yun, may nagpark sa likod ko, which is good. Para safe yung likod natin. O, nagbago isip niya kasi kanina umikot ako, may nagpa-park doon sa dulo ng stop sign. And bawal guys mag-park kapag nasa stop sign ka. Dapat 5 meters away. Eh nakatutok siya dun sa stop sign. So buti nagpalit siya. So yun guys, I'll see you later. Papasok na ako sa work. Maaga pa. 20 minutes early ako ngayon. So ganyan kapag magi-snow dito, kailangan maglaang ka ng time and doble ingat sa pagda-drive. So yan guys, ang snow. Ano pa rin siya, nag-snow pa rin, konti na lang. Pero yeah, yung mga puno. Look. Sana yung dadaanan ko is clear. Kasi yung dito, hindi siya nalinis. Maybe tomorrow pa yung malilinis. Step to step by walking away. I don't wanna run it, cause I wanted to stay. But you tear me apart. Where are you coming from, worry? Who's she kissing your shoulders? I can't stop every time when you calling me back, and your voice is the one thing that bringing me back to life. You're bringing me back to life. You're bringing me back to life. Step to step by walking